Yo boys, ito yung feature ng NBA 2K natin. So, nandito yung my career. Ito yung gagawa ka ng solo player mo dito eh. Pero hindi ko pa ginagalaw to, so baka ma-board kasi ako. Pwede gumawa ng sarili mong player, palitan yung mga designs. Ito yung my team. Ito naman yung mga cards. Yan, ito yung lagi ko nilalaro. Bukod sa nilalaro ko yung mga create characters natin nung high school. So, dito tayo muna mag-focus. Yan, so sinasabi ng game, yan yung mga feature nila. Para makuha mo yung mga 99, 100 na cards, mag-unlock ka ng ang tawag dito, ng mga challenges. Marami. Kung ano ng mga pakulo nila, yung double XP. Actually, pinapain ko lang nila bumili ng mga VC. Nakita mo yung currency sa taas, yung gold currency. Yan yung mga pambili mo ng mga power-ups, uniforms, shoes, whatever. Ayan. So gusto nila magbayad ka rin para bumili ka rin ng card pack. Baka ma-unlock mo yung mga players. So basically, gusto ka nila gumastos talaga eh. Ayan. So andyan na. May mga kailangan kang gawin. Tingnan natin yung mga ibang challenges natin. Ito yung unang challenges. Yan. Pakita ko sa'yo. Sa season, ayan yung mga daily challenges. So, win a game, apply a shoe, mag-dunk kang guard. Yan. Tapos ito naman, may kailangan kang gawin. Ayun o. Thunderwind, si Shrimp, kailangan mag 36 points to eh. Martin, career rebounds, kailangan maraming rebounds. So, ang dami niyan. Ayun o. Suns, Leonard. So, kailangan mo hanapin yung character, bilhin yung character. Bilhin. Hindi naman, manalo ka lang sa bid, makakuha ka ng card, tapos kailangan mo i-unlock. Tapos makukuha mo yung mga puzzle and sa right side. Pag nakuha mo yung puzzle, mag-unlock na yung mga superpower cards. So, hindi ganun kadali. Ayun o. Ito yung season 5 na kasi. Ayun o. Tapos meron din kasi mga mission dito, you have to fight another multiplayer. So, real player na kalaban mo, hindi lang puro computer. Gagaling yung mga naglalaro eh. So sa bracket naman, ito, yan, bracket busters naman na feature. Yan, manalo ka ng championship, makakuha mo si Chris Webber overall picks. Yan. Diba? Okay. Tapos, ang dami yan eh. So iba't ibang player. Ito naman, sa lifetime challenges, ito naman lifetime challenge. Ito yung training mission. Training. Parang introduction pala, sorry, hindi training. So para tinapos ko na, para makakuha ako ng mga libreng packs, ayun sa kanan completed na. Player lock-in naman, pag naglaro ka ng 5 on 5, isang player lang ang pwede mo controlin. So, may ganun challenges. Hindi ka pwede yung, di ba, switchable tayo sa 5, pwede ka pumunta rito, depensa ka doon. O kaya, pagpasa mo doon, lilipat character. Ito, solo lock-in players ka lang. Ito to. Pwede ka mag-lock ng mga players eh. I think ito yata, hindi ka pwede mag-trade ng mga player. Parang pili ka ng player, fix nang nasa iyo yung player. Hindi mo na pwede i-trade. Ito naman, domination. Ayan, kailangan manalo ka lang marami. Sa iba't ibang feature. Salary cap win. Ewan ko, di ko alam yung iba. Tapos ito naman, signature challenges. Ito yung lately promo nila. Since ang promo kasi nila, pinapromote nila si Wemby. So, kailangan matalunin si Wemby. Paano matatalunin si Wemby? 3 on 3. So, kalaban mo, 3 Wemby. So, para manalo ka ng up to 21, kailangan hindi ka ma-block ni Wemby. So, ang tagal ko to tinapos. Siguro inabotin ako mga 2 hours. Siguro ilang times ko kinalaban. Siguro mga 20, 30 times yata bago ko natapos. Medyo mahirap eh. Kasi ang dami kong ginawang combination para matalo ko si Wemby. Parang gumamit ako ng mga shooters, tapos gumawa ako ng mga dunkers. Alam mo yun, para maiwan si Wemby, para hindi masupalpal. Pagka yung mga maliliit, tapos mababagal na sentro, laging supalpal. Pag nasupalpal ka once, wala na, game over ka na eh. So, kailangan hindi ka masupalpal. So, halos 30 times ko natapos to. Ito naman, NBA season. Ito, masaya to. Ito naman, bawat team, kailangan meron kang isang player from Hawks or Boston Celtics, kailangan makakuha ka ng 100 points. So pag naka 100 points ka sa player na yon, pwede naman multiple games accumulated naman. Bibigyan ka niya ng card. So na-unlock ko na yung sila Mavericks, ayan, yung mga players na meron ako, Lakers, Grizzlies, ayan, sila Timberwolves. So nakuha ko na.
So ito yung gusto kong gawin ngayon kasi nakakakuha ako ng libreng player. Any player rating 84 and above. So yan. So ito yung ina-unlock ko ngayon. So pag naglalaro ako, madalas na pinapa-score ko yung mga players na kailangan ko i-unlock dito. Kaya hindi ako pwede mag-focus sa mga players na halimbawa gusto ko lagi si Anthony Edwards. Hindi na pwede. Kasi na-unlock ko na Parang sayang lang. Umi-score ako na umi-score. So binabangko ko sila. Pinapalaro ko yung mga ibang player ko. Or else, nakatutok ako sa cards. Tumututok ako sa cards para makakuha ako. Mamaya papakita ko before ako maglaro kung paano ko inaayos yung mga cards. Hindi ako mag-upload ng gameplay, pakita ko lang yung feature. Yan. Okay, tas itong weekly challenges naman, nilalaro ko ba to? Ayan, itong weekly challenges kasi ay maka 30 point game ka. Tapos Hunt for Glory, hindi ko alam to. Basta natapos ko siya. Yan, tas lock in stats, ayan. Tas itong warp zone, kailangan yata maka 100 points ka yata The multiple games total. Showstopper. Hindi ko alam anong mga requirements to Basahin natin. Ayan. Get 100 points, assist, and rebounds. So, either naman yan. Kung points or assist or rebound on multiple players. So, kahit saan. Okay. And then yung isa, showstopper naman, get 100 points pa rin. Assist, rebounds, players over multiple games. So, dalawa binibigay niya na option. So pagka nagawa mo yan, 100 points ka na, ito yung grinding na pwedeng sinasabi natin. Mabibigyan ka niya ng one card na gems of the game. Ito yung mga player na mga X-Factor yata. So secret characters yan. Ewan ko kung sino-sino mga pinagkukuha nila. Ayun. So ito naman, sa flashback, pipilitin ka niya maglaro ng mga lumang players, mga legendary. So may mga feature, kailangan mo i-defense si Hornacek. Tapos pagkatapos pag natalo mo yung challenges, bibigyan niya yung card sa'yo. Tapos may requirement naman. Kailangan makascore ka ng Hornacek na 40 points in any game. So ang hirap. Tinry ko to 5 times. Hindi ako makashoot kay Hornacek. Yung release niya ang weird. So hindi ko to pinapansin. Nainis lang ako dyan Then dito naman sa ibang part, ito naman holo part. May mga card kasi, 'di ba sa NBA cards merong tinatawag na hologram. So yung mga hologram na cards na nakukuha mo, mga rare 'yan. So whoever that player is, meron kang kailangan maka 30 points ka sa kanya or single player na maka 3 points ka. So ito 'yon. Bibigyan kanya ng requirements pag nagtatapos mo. Ito si holo part kasi, part 2, hindi ko matapos. Pero nakapag-dunk na ako sa holo tsaka yung holo stats. May stats na. Pero itong holo win, hindi ko matapos. Kaya pala hindi ko matapos kasi ang requirement niya ay nakasulat to. Win a game using 2 holo players. Isa lang yung holo player ko that time nung nilaro ko to. Sabi ko, ba't di ko matapos? Then binasa ko yung description. Dapat pala 2 holo players. Pakita ko sa inyo ano itsura ng holo players. Yung holo players, punta tayo dito sa lineup. Ayan, sa my collection. Ayan. Ay, ano ba to? Lumabas yung help. Sorry. Naglabas yung help Skip natin. Okay. Oops. Ba't nag-pindot ko na naman yung help? Ayan. Okay. So, ayan. Makikita mo yung parang rainbow. Kita mo to si Reddy ko. Parang yung katawan niya may rainbow na manipis. Yan yung hologram. So, parang sinasabi niya hologram. Tingnan mo to si Jason Richardson. Parang wala siyang hologram sa katawan. So, hindi yan yung super card. Though mataas yung rating ng card, pero hindi siya yung rarity. Ewan ko, weird Ba't ganun lagi? Nagaya nila yung NBA cards. Ayan. So, ito yung mga NBA cards na pwede mong bilhin kung marami kang pera. Katulad sa akin, meron akong sa taas silver na 17K. Tapos yung gold coin, 4,000. Yung gold coin, ano yan Yan yung real money equivalent So, pwede ka magbayad ng credit card, whatever, ano yung gusto mo. Pero ako naman, siyempre, real, lang ako, in-game money lang ako. So, yung empty lang, 17K. So, ito yung mga characters ko. So, bawat characters niyan, pwede mo makita yung rating. Gitin mo to si JJ Redico. Grades niya, A+, lahat to. Mababa yung rebounding, average lang, IQ. Tapos, pwede mo i-view player card. Ito, view player natin. Okay? So, makikita mo sa likod yung rating niya. Ito may offense niya, Ito kasing card na to, special card siya. Kaya ang taas ng rating. Kumbaga, ito yung pick form ni JJ Redick. Kaya nakuha ko siya, natatawa ako kasi syempre Lakers coach yan. So gusto natin gamitin. Ayan yung scoring niya, inside scoring, tapos 3-point shooting niya A+, 'di ba?
Sa baba yung iba, basketball IQ, normal lang. Attributes niya, tingnan mo, driving layup 97 ang taas. Pero wala siyang post position. Tapos close and mid-range, tsaka 3 points niya, tingnan mo 99, no? Free throw 99, walang hiya. O, hindi nga lang siya makadunk kasi dunk niya ang baba, 20 plus and 70 plus. Ball handling, not bad. Okay naman. Defense, block wala. Pero yung defense niya maganda. Not bad for defense. 'Di ba? So rebound wala siya. So speed niya mataas din Syempre special card. So yan yung mga hinahan ko. Yan yung mga hinahan kong cards. Okay? So ayan yung mga player na nakuha ko na. Ginrind ko to para alam mo yan, makuha ko na. So ang intention ko kasi hindi ko muna kinukuha yung mga favorite players ko. Kinukuha ko muna yung mga sa tingin ko makakatulong. So halimbawa, ito kasi mga to nanalo ko sa bid So cheapest possible way na ma-acquire ko sila. Yan yun. Tapos nakita niyo to si Michael Jordan, may nakasulat na free agent. Sa upper right ng card nakasulat free agent. Ang ibig sabihin ng free agent, ilan games mo lang siya pwede gamitin. Ilan games, like 10 games, ganun lang. Hindi siya permanent contract sa like one whole season. So pag nagamit mo siya in 10 games, masisira na yung card. Hindi ko na lang ginagamit. Parang siguro next time. Marami akong free agent pati yung Anthony Edwards na nakuha ko, putya, free agent lang pala. Hindi siya permanent. Tingnan yung Anthony Edwards ko rito, 87. Ito yung bobong Anthony Edwards na hindi pa marunong mag 3 points. Bulok pa yung mid-range. Tapos yung dunking niya, maganda yung dunking pero hindi elite level pa. So itong 87 na to, ito yung mga lower rating nila. Parang ito yung parang siguro masabi kong rookie rating nila. Diba? Tapos ito naman yung mga low-end card. So may mga low-end card na Damian Lillard. So pag mga low-end, ito yung mga mababang rating din na player. Pero hindi ibig sabihin, ito na yung rating nila sa current. Hindi. So may makukuha ka mga special card na pwede silang maging 90 plus. So itong mga card na to upgradable actually. Pwede ka mag-attach ng whatever halimbawa gusto mo ng power-ups, pwede mo sila i-power-ups. Ito yung mga power-ups Ito, pipili ka ng coach mo. Yung coach mo nakakadagdag ng stats yan. Then, ito, equip to. Papogi na lang to. Wala akong pakialam. Ewan ko kung may dagdag to sa team stats. Ayan. Ito, may mga rating. Ito yung mga skills na. Ayan. Dead eye, pag mga shooter. Ayun, may description siya. Reduces the impact of defender who is closing out. So, may mga ito, makakashoot ka pa rin kahit may bantay ka. Parang ganun. Ito, physical finisher. Kahit mabangga-bangga ka, mag-lay up yung character na maayos. Ito naman dunker. Ito yung posterizer yung gusto ko. Ito. Pwede kang makapag-dunk kahit may bantay ka sa harap. So, yan yung mga feature. Ayun, may mga gold, silver. Kinokolekta ko yan. Ina-unlock. Tapos i-equip ko sa characters dun sa mga card. Okay naman yung feature niya Ito, sa sapatos naman. Ito mga sapatos di ko pa mag-gets Nag-equip ako pero hindi naman dumadagdag yung stats Pero sabi nila, pag nag-equip ka raw sa tamang shoe sa tamang player, may dagdag stats. Siyempre, tinago ko yung Jordan 11. Ito yun. Diba? Tapos, ito na. Natalo ko na yung mga team sa domination. Yan. Sa domination kasi pinakamagandang pera Pero lately lang ako naglaro Yan. So, nakuha ko na yung mga bola nila. Pwede ko palitan yung bola. Currently, ang ginagamit kong bola, itong gold So, yung gold. Ito. Silver pala. Pangit tignan Kasi ang puti ng bola parang hindi realistic. Okay. So, ngayon punta naman tayo sa may cards pa lang ako pwede buksan. Buksan natin. Ito, may nagbigay sa akin ng unlock. May na-unlock ako. So, buksan natin yung card. Tingnan natin kung ano laman sa loob. Yan. Pagbukas mo, papakita pa niya siya. Kunyari, surprise. Flip mo yung card. Papakita niya. Ano ba to? Banner lang to Wala. Banner lang. Ito naman, mga lang to Mga pampaganda lang. Hindi ko pinapansin to Kung hindi lang player, sapatos, or skill, wala akong pakialam. Skull. Ano ibig sabihin na skull? Hindi ko alam yun. Skull indicator, Parang indicator lang in-game. Sa paa. Yung parang, Kung sino yung kinokontrol mo, may ibang logo. Player indicator lang to Lightning bolt. Okay. So, punta naman tayo dun sa auction house. Yun. Yung sa auction house naman, auction house, dito naman, pipili ka ng player na gusto mong bilhin sa market. So, pwede ka mag-filter dito kung sino gusto mong player. Halimbawa, ako filter ko, pwede ka mag-filter by point guard, whatever. Ang ginagawa ko kasi, pinifilter ko ano yung kaya kong bilhin, which is pera ko ngayon is 17,000.
yung empty. So gawin ko tong 17,000. 17,000. Gawin kong 500 na lang. Ayan. So lahat ng cards pakita mo sa akin na hindi lalagpas ng 17,500. Ayan. So ngayon, search na natin. Ayan. Ito na yung mga characters. Ayan. Tingnan mo, may pwede ka mag-bid. May pwede mo nang i-buy out. Ayan. So ang ginagawa ko rito, naghahanap ako ng matataas na rating na gusto ko laruin. Ayan. Tapos na yung may bidding timer sa taas. Oh. So pwede ka mag-bid. So yan yung mga binabantayan ko eh. So sa ngayon kasi, ano bang hinahanap ko? Naghahanap ako ng player, ng team na hindi ko pa na-unlock yung 100 points, 200 points. So ginagawa ko, iniisa-isa ko yan, ganyan. No? So dumadagdag siya over time. So yung mga tao nagpo-post sila, binebenta nila. Kita mo si Wemby, binebenta lang nila ng 1.7 kasi mababa yung rating. Ito yung 82. Sobrang bobo pa niyan eh. Medyo bano-bano yan. Okay. Tapos sino ba yung mga pwede natin tignan? So ayan. So ginagawa ko, halimbawa, ito sino ba yung pwede natin makita? Tingnan tayo ng decent. Ito si Gafford Bano eh. Ito si Sprewell, mataas to. Ito si Sprewell, 94. So pwede ko siyang silipin yung card. Flip ko siya. Tignan ko yung rating niya. Ako tinitignan ko yung rating. Maganda yung 3-point shooting. A- pwede na yan. Tapos athleticism, speed. Yan yung mga titignan ko. Tapos tinitignan ko yung driving layup. 3-point shooting tsaka yung dunking. Yan yung mga kinukuha ko lagi. Tapos handling. Ball handle pangit. Yan. Madali maagawan kasi pagka mahina yung ball handling. Tapos ito yung tendency na paano sila pagka CPU sila, magdadunk ba siya, hindi ba siya magdadunk, pwede ba siya pang alley-oop or not. So nandito naka-rating. Kasi hindi ka pwede mag-force mag-alley-oop eh. Kasi ito naman, makikita mo yung pwedeng may injury sa kanya. You know, kung ano yung madalas na i-injury, paa, blah, whatever. Hindi ko alam para saan. Ito overall shooting, parang graph niya. So ito yung mga skills niya. Yan, nakasulat yung mga skills. So off-ball pest, float game. So pwede siya mag-floater, challenger. Contest against perimeter shooter. Okay. Nagko-contest siya ng mga perimeter. Ito, posterizer, dunker. Yung mga ganyang player gusto ko eh. Pero hindi ko binili si Sprewell. Okay. Ayan. So marami pa iba. May nakita ko dito Kinect eh. So ayan yung mga gusto ko i-beat. Yung iba 1,000 lang eh. Murang-mura. Mga low level mura eh. Hindi ko na pinapansin. Okay. Punta naman tayo ngayon sa lineup. Meron ba akong bidding? Wala. Hindi ako nagbibid. Pwede ka rin magbenta ng cards mo kung gusto mo magbenta ng cards. Tapos ngayon naman, yung mga cards na hindi ayaw mo namang ibenta, gusto mo lang mag-trade, pwede ka mag-trade. Pwede mo i-exchange yung mga cards na gusto mo. Halimbawa, meron kang gustong itapon na card, tapon natin yung card. Yan. Halimbawa, itong sino pwede natin itapon na card. Halimbawa, ito si Maxi. Pwede mo ibenta yung card na Maxi, pwede mo i-auction, pwede mo rin i-exchange. Ngayon, pag nag-exchange ka, pipili ka dito, 5 card ang itatapon mo sa basura, pero bibigyan ka niya ng card pack. So, pwede kang kumuha ng NBA series na card pack, random yan, whatever base card. Ito naman, sa kakanan, magbigay ka ng 10 card, mag-donate ka ng 10 card, exchange mo sa kanya, bibigyan ka niya ng isang level 87 plus na player na kasama dun sa gems of the game. So parang gem of the game. So whatever yan. Sino ba yung mga gems of the game? Di ko alam. So parang secret yan. So 10 card ang ibibigay mo. So basically ganyan yung game. Diba? So pakita ko sa inyo yung lineup na nilalaro ko naman. Ito, lineup management. Ito, pwede ka gumawa ng lineup mo based dun sa mga pool of players mo. So ang ginagawa ko kasi ngayon, hindi ka pwede mag-equip ng mga players na lahat superpower. Halimbawa, lahat to isalpak ko sila mga 90 plus. Kasi meron sa baba ay yung salary cap oh. Ang salary ko ngayon is salary cap ko is 22,500. So 22,000 na ako. Tapos makikita mo yung sino yung pinakamalaking salary ko, JJ Redick. Ayun, 8,000. Bakit mahal si JJ Redick? Kasi si JJ Redick is level 96. Tapos holo pa. Kaya ang mahal ng sweldo niya, 8,000. Tapos sila Jalen Green na kasi 94 si Jalen Green eh. 'Di ba? Pag naglaro ka ng lagpas sa salary cap, mangyayari is mababa yung rewards mo sa pera, coins. So pag nananalo ka, grind ka ng grind, 'di ba?
So sayang naman, panalo ko nga, pero wala ka namang reward na kukuha, konti. So tinry ko maglaro, actually late, di ko lang na-realize hindi ako nagbabasa, laro lang ako ng laro. Tapos nalaman ko, ay sayang yung ginagrind ko kasi may penalty. Yung mga reward, tas yung mga bonuses, hindi yan nabibigay sa akin. Kaya binabalance ko to. Kasi nimbawa, ito gusto ko gawin, palitan ko. Ayun, ang dami kong player malalakas. Gawin kong, ito nakakuha ko ng super card, si Maklang. 99 ng dunking yan. Pero yung salary cap ko, lumagpas na, pula na. 22 lang salary cap ko, naging 27 na ngayon yung sweldo ng mga to. Wala, hindi pwede. Hindi ko alam, hindi pinapakita yung penalty kung magkano eh. So, pinapalitan ko yan. Minalagay ko ng banong player. Sino ba yung banong player? Ayan, sakto 22. So, ito na yung lineup ko. Tapos ito naman, pwede kang magpalit kung ano gusto mong bola. So, balik tayo sa bolang, gusto natin magandang bola na, Knicks tayo para maganda yung stripe. Ayan. Tapos sa coaching naman, may mga play. Ayan, nakita mo sa lower right, merong play. So, pwede kang mag-memorize ng play. Hindi ko na ginagawa yan. Sarili-sarili na ako nagdi-discarte. Pero yung mga expert siguro, minamaximize yan. So, may mga playbook yan. Pwede kang magpalit ng playbook. Tsaka yung mga game plan. Diba? So, yung game plan, parang sino yung pressure nila. Tapos, sino yung mga maraming number of minutes. Playbook naman yan, yung animation sa kanan playbook. So, siguro may mga effects yan. Katulad nito si Steve Kerr, meron siyang ball handling additional, passing, tsaka offensive consistency. So, yan yung mga game. Yan. So, yun lang boys. Gano'n ba kahaba yung video ko? O yan, 20 minutes. So, yan lang yung feature nung nung nilalaro kong game. Meron din pala dito, pwede ko gumawa ng sapatos. So, yung mga gustong gumawa ng sapatos, hindi ko na ginagawa to. Tsaka nag-unlock na lang ako. So, pag mayaman ka, may pera ka pambayad, mga in-app, pwede ka na magbayad para mag-XP ka. Meron akong isa dito, hindi ako nagbayad niyan. Na-unlock ko lang. So, ito yung mga batang mapera. Alam mo naman, dito kumikita na extra si NBA, 2K. Panalo talaga sila. Okay, so yan na muna boys. Pinakita ko lang yung feature ng game. So, later on, maglalaro tayo ng Lakers. Subukan natin maglaro ng playoff. Tingnan natin kung ano performance natin sa playoff. Tataasan ko yung difficulty kasi ngayon nilalaro ko kasing difficulty nasa pro ko tsaka superstar. So nandun ako naglalaro sweet spot. Pag feeling ko gusto ko manalo, nasa superstar lang ako, superstar level lang. Pag gusto ko talagang feeling magaling ako sa Hall of Fame, pero sa Hall of Fame ang hirap manalo eh. Anyway. So ayan, dito ako sa domination naglalaro pala. Kasi itong domination, pipili ka anong iras ang gusto mo kalabanin. So, nandito pa lang ako sa start kaya medyo siguro bano-bano pa yung mga kalaban. Mga kalaban ko puro 90 plus pa lang. Kasi as you go along, ito yung mga player na pwede mo i-unlock. Alam ba, tinapos mo yung domination, may chance ka makuha si Jalen Brunson. Ito si Tim Duncan, 94. Diba? Tapos pag-akyat mo, ito na yung mga legendary. Yung mga legendary, kung kilala to si Bob McAdoo eh. Pero team, hero level na to eh. So, hindi ko sure kung kaya ko manalo. Ayan, yung mga hero level. Pero mas maganda yung mga reward nila. Ayan, so tingnan natin. Ito natapos ko na. Ayan, natalo ko na yung team na to using yung existing team ko. Dito na ako sa Bucks tsaka Bulls. Okay, so yun lang boys. Ito, pag natapos mo na tong 5 team na to, pwede ka manalo ng 10,000 silver. So yan. So, mapambili mo ulit ng bagong players, pang power up. Pero hindi ko lang paano taasan yung salary cap eh. Alamin ko pa. Maka-research ko na lang sa YouTube. Okay, so yun muna boys. See you later.